PCX 160 naman vlog mo, boss, para makita ko kakayanan ng PCX 160. Madali ako kausap. Madali ako kausap. Alam nyo, dami na rin natin na try ng motor, pero sa lahat ng motor, ito yung pinaka may malaking impact sa akin. Itong PCX 160. If bago ka sa channel ko, PCX 160 yung pangalawang motor natin. At dyan talaga din tayo nagtagal. At dyan talaga nagsimula yung pag-vlog ko. Nung unang upo ko sa PCX 160, hindi ko malilimutan na level pala ng comfort sa pagmumotor. Ang laking impact sa akin ng PCX 160. Gawa ng sobrang ganda ng turning radius niya, sobrang lakas umatak, sobrang comfortable sakyan, lalo na sa pagmalalayong drive. Kaya hindi ko malilimutan tong motor na to sa buong buhay ko. Tsaka yung unang upo ko sa kanya, yung ganito feeling, yung experience na makaupo ng ganito. Dito ako nangarap na mag-upgrade ng motor. Akala ko dati sobrang saya ko na sa... Alis lang tayo, guys. Akala ko dati sobrang saya ko na sa Honda Airblade. Sa mga hindi pa nakakalam, Honda Airblade 150, yung pinaka unahang kong motor. Eh, pasalamat lang tayo. Thank you! Salamat! Pinagbigyan niya tayo eh. Late kasi ng parking dyan. Puno na yung exit dito. Dito tayo. Sorry guys, sa Robinson ako. Mag-gym sana ako. Ang problema, naiwan ko pala yung rubber shoes ko. Nakakracks na lang ako. Mag-gym muna sana ako bago ko umuwi ng Cavite ngayon. Uwi ako ng Cavite ngayon. So, kasama kayo sa random vlog ko. Nagpalit kasi ako ng motor. So, yung sapatos ko, naka-blanca pala. Wala rito sa PCX 160. Ang inasikaso ko kasi kagabi, yung mga tools, yung mga gamit ko, kasi mag-change oil nga tayo rito sa motor na to. And sa Cavite ko siya i-change oil, kaya nahanap ko yung mga parts ko. So sobrang pag-asikaso ko sa ibang bagay, nakalimutan ko yung sapatos. So guys, pupunta pala tayo ng Cavite ngayon. May 1 hour and 8 minutes tayo. Ngayon na lang ulit ako gumamit ng cellphone sa motor. Gawa ng, kabisado ko naman siya. Kabisado ko naman papuntang Cavite. Sa may, malapit sa may Sita, Italia. Kaya ako nagpo-phone para at least nakikita ko yung traffic ahead of time, kung saan may traffic. Nakakamiss yung ganitong hata ko. Baka na-miss nyo rin yung POV na to, no? Actually, marami tayong subscriber na naka PCX 160 din. Na-miss ko rin to. Yung alam yun, hindi masyado straightforward yung kamay natin. Yung medyo naka-bent lang. Nung talaga relax ka lang, pipiga ka lang, ganito. Sa ADV 160, pwede rin naman maging ganito yung posisyon mo. Ang gagawin mo is i-extend mo yung handlebar raiser, yun. Yung iba ginagawa ganun para mas comfortable sila eh. Pero okay naman sa akin yung ADV 160. Kahit hindi ko nagawin ganun. Pero sa PCX 160 yan, medyo nakabend yung kamay natin. Tamang relax lang. Hindi siya nakaangalay, plus comfort. Pero sa suspension nga lang, medyo matigas talaga. Wala tayong magagawa ron kasi yung suspension natin eh. Pero manageable naman. Kumbaga, naka-experience ka na kasi ng mas magandang suspension dun sa ADV 160. Kaya nakikita mo kaagad yung difference. Pero overall guys, still worth it bumili nito sa 2026. Actually recommended ko na rin naman yung naka TFT display, yung road sync, para mas malinaw yung panel nyo. Nababasa ko naman yung sa akin, pero kung naka TFT display kayo, syempre mas malinaw siya, mapa daytime or nighttime. Hindi na ako napadaan ng Malate daming tambay dito pag joyride pag gabi. Puro kasi babae din yung mga lumalabas dito. Alam nyo, yung mga nagbabar, ganyan. Pero mag-ingat kayo guys kasi kadalasan sa kanila iba lasing na. Alam nyo yun, mamaya ma-aksidente nyo pa, kayo pa managot. So mahirap na. Tambay dyan madalas mga nakikita ko naka-joyride, mga naka-blue. Sa mga nagkatanong bakit di pa ako nagre-reactivate sa joyride, palano ko August eh. Wala naman, gusto ko lang din ulit bumiyahe, diba? Para may dagdag income tayo. Sana miss ko rin yung magpasada. Ang sarap kasi sa joyride or angkas, hawak mo yung oras mo. Sa mga nagbabalak naman bumili ng motor na to, ano ang pros and cons? Para sa akin, tipid tong motor na to. Actually, kaya lang malakas yung gasolina nito kasi nga nakapalit tayo ng panggilid. And if gagamitin yung stock, maabot to ng 44 km per liter, ganyan. At in the, medyo hataw ka na nun. Kayang pang paabutin ng 50. Depende kasi sa piga eh. Maraming motor kaya mong tipirin eh. Depende sa pagpipiga mo. Throttle habit is all. Throttle habit talaga yung sagot dyan. Tsaka syempre sa dadaanan mo, kung paahon, talagang mas malakas sa gas. Pero itong motor na to, tipid. Tapos pag may angkas ka din, okay din.
So grabe guys, alam niyo yun, parang gusto ko parang i-refurbish natin tong motor na to. Parang gusto ko na nga ipa-repaint to eh, sobrang luma eh. Pero pag-usapan namin ni Airpat kasi ako recommended ko ibenta na to. Tapos bumili na tayo ng bagong motor. Iniisip ko na ADV 160 din yung ipalit natin eh. Kasi pang dyan lang naman. Tapos gagamitin din ng kapatid ko. Yung kapatid ko kasi 6-footer. Mas malaki pa sa akin. Mas mabigat din. From his weight, dapat sa kanya yung mga ganong motor. Para hindi ko wawa yung talbog ng suspension. Huwag kayong dadiretso rito guys ha. Expressway yan ha. Ayun yung kauna-unahang expressway na dinaanan ko gamit yung 400cc ng Ninja 400 ni Junaidi na wala na. Alam niyo kung may pera ako, baka yun yung nabili ko. Kasi binenta niya yun. Ilang odo pa lang tinakbo, 3,000. 3,000 or 4,000 na ata. Basta somewhere sa ganun. Tapos 220,000 niya lang binenta. Grabe no, sobrang baba. Ninja 400 yun ah. Yan na, go na. Sorry guys, pinapasyal-pasyal ko na muna kayo around the city para sa mga hindi naman taga dito sa Cavite or sa Las Piñas, Parañaque na dinadaanan natin. Napapasyal ko kayo. Tsaka shoutout ko lang pala. Ay, kuya, wait lang. Shoutout ko lang pala yung mga seafarer na nanonood sa atin. Shoutout sa kanila. Namimiss din kasi nila yung karamihan din ng mga nanonood sa atin nga OFW and seafarer. And ayun, namimiss nila yung Pilipinas. Kaya gusto ko rin na pinapasyal-pasyal sila ng ganito para updated lang din sila sa lugar kung taga dito man sila. Kung kamusta yung mga presyo, ayan, kamusta yung mga presyo ng gasolina, kamusta yung lagay ng kalsada, diba? Kasi guys, grabe, 8 to 9 months yung iba sa barko, which is sobrang tagal. Para 3 buwan pa nga lang, mababaliw-baliw ka na eh. Bibili lang ako ng Gatorade dahil nauhaw ko sa pagbablog. Wait lang guys, bibili lang ako 7-Eleven. Bili lang ako ng Gatorade. Meron kaya dito, ayun, meron nata sila ng ice cup. Tapos lalagyan natin ng Gatorade. Nauhaw ako. Nakakahaw mag-vlog. Malapit na tayo eh. So guys, binabasa ko yung mga comments sa YouTube. Yung about sa last vlog ko, about sabi ko nga, kukuha ba ako ng motor, kukuha ba ako ng bahay, o magpapalit tayo ng scooter na ADV 350. And binabasa ko lang yung mga comments nyo. Magre-reply ako pagka uwi ko sa bahay. Yan, ang ganda ng mga comments sila. Talagang very helpful. Kaya laking bagay sa akin ng mga nagko-comment eh. So guys, andito na tayo. Ipapark ko lang yung motor natin sa loob. Di, huwag na, kaya naman. Yun na, parada muna tayo. Teo, ulam. Siligang na hipon, nabaon ng nanay ko. Pasalubong ko sa pusa dito kay Mutaw. Mutaw pangalan ng pusa rito. Tapos guys, ito pala yung langis na gagamitin natin. Tara, advanced city scooter dahil wala siya long ride. Ito muna gagamitin natin. Pero fully synthetic naman to. Sana lang na dito yung tools ko na pambukas ng langis. Pag wala yung tools ko rito, sa moto shop along the way na lang ako magpapapalit. So guys, tara, pasok muna ako sa loob. Pasok muna ako sa loob, pakita ko sa inyo yung pusa na inampon ko. Asan na yung pusa na may pasalubong? Ayan o. Ayan yung pusa na inampon, no? Pasalubong. Suplado. Hi ka sa camera, hi ka sa vlog, eh, no? So guys, so nakapag-merienda na tayo. And ngayon, mag-change oil naman tayo ng motor. Kasya na siguro dito yung langis. So again, ito yung langis na gagamitin natin. Ang problema ko, wala siyang sukatan. So gagamit tayo ng tansyameter. Tatansyahin na lang natin siya
Sa ADB 160, 750 ml lang kailangan mo na engine oil. Sa PCX is 800 ml. So, estimate ko na may matitira dapat akong 200 ml dito. Actually, sa gitna ako binubuksan yung langis. Pero ngayon dito ko siya bubuksan. So, ito pala yung gagamitin ko, guys. Ang size pala nito is 7mm. Ayan, 7mm to. Ito yung para dito sa gilid. So, ang para mag-change oil kayo, palamigin nyo muna yung motor. Kasi mamaya mapaso pa kayo. Pag dumikit sa inyo yung langis. So, let's go. So sa mga nagdi-DIY na change oil magdahan-dahan lang kayo kasi tawag dito. Baka ma-loose thread nyo to. So baka ma-loose thread nyo kasi to. So gumamit kayo ng proper tools. Ayan, so sakto lang din yung palit natin ng langis. Tapos, may re-recommend ako sa inyong tools, Flyman. 500 pesos lang pero sobrang quality to. Tapos pang lifetime na siguro to. Except na siguro pag kakalawangin na. Ayun yung recommend kong gamitin ninyo. So ito sakto lang yung palit natin ng langis. Buti na naisipan ko siya palitan ng langis. Ayan o. Ito yung mga bagay na dapat yung punasan. Teka lang. Yung filter niya. Ayan. Ito yung pupunasan natin. Huwag nyo babasahin kahit punasan nyo lang. Tapos make sure nyo naman na malinis yung pampunas nyo. Huwag yung madumi na maalikabok. Ayun, umuulan na. So guys, after 30 minutes, ayan, medyo wala nang pumapatak sa kanya. Pero huwag kayong magpalin lang kasi kailangan ibaba nyo pa yan. Kailangan itabingin nyo pa yan para may matanggal yung natitira-tira na maduming langis. Or yung lumang langis. Ayun o, may mga napatak pa. Para simot na simot. Kailangan mo lang ng onting lakas. Para ilabas pa niya yung natatago doon. Ito yung difference, unlike dun sa gitna mo kukuhanin. So, next time na mag-change oil tayo, sa gitna naman. Pero okay lang din naman dito. Ito kasi yung pinakamadaling way din. Hindi ka na sobrang magbe-bend down para matanggal mo yung langis. Ewan ko kayo guys, saan nyo mas prefer? Sa gilid or sa gitna? Itong ginawa natin or yung dun sa may gitna? Madali naman yung sa gitna din. Yun nga lang, tinamad ako yumuko. Tinamad ako yumuko. So, may naghahanap ba dyan ng kaping barako? Kasi may kaping barako tayo rito. Grabe. Chocolate syrup ng Hershey. Or mas maitim pa sa chocolate syrup ng Hershey. Sorry na guys. Kasi ito yung motor ni tatay. Alam nyo naman, si Blanca yung mas natututukan ko. Kaya, inisip kong gamitin siya ngayon para mapalitan natin yung langis. Pero yung panggilid dito, dinala ko sa Shotty to. Like 3 months ago. And saglit pala namin tinatakbo nito. So, malinis-linis pa to. Kaya hindi muna tayo magpapalit sa panggilid. So, now, mag-change oil na tayo. So guys, huwag nyo kakalimutan punasan din tong dipstick kasi magkakalat din to sa bago nyong langis pag hindi nyo pinunasan. Tapos sa mga hindi pa rin sigurado kung gaano karami yung langis, makikita nyo naman siya rito. Ayan o. Basta dito, hindi siya makikita pala sa vlog pero nandito siya. Nakalagay dito 0.8 liters. Kaya 800 ml yung ilalagay natin. So tara, isasara ko muna ilalim. Huwag nyo kakalimutan din sara ilalim. So guys, may nakalimutan ako isang pinaka-importante sa pag-change oil, yung embudo. Wala akong embudo. So, gagamitin ko na lang to. Gagawin ko siyang parang ganito, parang embudo. So, plastic cover to sa libro. Kinuha ko na lang. And papakita ko sa inyo kung paano itsura niya. Ayusin ko muna siya. Yan. Susuksok ko lang to ron, tapos papasok ko yung langis dito para tumago sa kabila. Pero huwag niyong gagayahin to guys, mag-embudo kayo. Mali itong ginagawa ko. At ito nga, natatapon na yung mga langis. Kaya ginawa ko, binuhos ko na lahat na dapat may matitirang 200 ml. So guys, nalobot yung aking camera. So, nasarado ko na siya. Tapos, natapon ko na yung langis. Pag magtatapon pala kayo ng langis, tinuro sa akin dati ng subscriber to. 3 patong daw ng plastic. Tapos, bago nyo siya i-garbage bag kasi para hindi kumalat. So, hopefully, pag dinampot nung nagbabasura, huwag nila. Sana hindi mabutas. So tapos nag-uulan, baka last minute, baka po na mabilis ang hugas. Hindi lang dito kay PCX Black. Kasi magpuputik din sa labas eh. So para hindi sobrang sayang effort natin. Ito na lang last minute ko, lilinisin ko na lang itong motor. Tapos siguro maliligo muna ako after nito. Lagkit kasi, para akong langis. Tapos after nito, maliligo na ako din. Babalik tayo ng Manila. So yun, maraming salamat sa pagsama sa amin ni PCX Black. And kailan ko gagamitin to for a long ride? For sure, magko-coffee ride lang ako. Baka gawin ko nga, ito na lang gawin ko sa Batangas. Bala ko bumalik ng Batangas.
baka ito yung gamitin natin. Namiss ko siyang gamitin eh. Tapos ngayon, bagong langis pa siya. By the way, ito pala ilaw nito. Ever since nabili to, mga 4 years na rin tong ilaw na to. Buhay pa naman siya. Pero I'm planning to do Senlo. Kayo ano marirecommend yun na ilaw na ikabit natin dito kay PCX Black? Plano ko Senlo. Pero for sure, maglalagay na tayo ng additional bracket. Nakalabas na siya. Kasi parang feel ko tumatama minsan to eh. Dito sa Tapalodo eh. So, ayun yung ayoko ron. Kung hindi siya ibebenta, baka magpalit tayo ng ilaw. So, yun lang guys, update dito. And ayun guys, maraming salamat sa pagsama. Sobrang random ng mga content natin, pero sana na-enjoy nyo pa rin siya. And see you on the next vlog guys. Bye-bye!